amigo. Ayan, countertop. Ayan, bago. Tapos gagawa tayo ng ano dyan, kitchen cabinet. Ayan. Simula dyan, yan yung ano, gas range. Ayan. Simula dyan, papunta doon, tapos naka-eskwala dyan sa may refrigerator. Yan, ito lang para dyan. Wala yung gilid niya yan. Alright, ngayon nili-layout na natin yan. Mamarkahan pa natin muna sa wall para malagyan na natin ng pamakwan. Ang ginagawa ko si mga amigo, hindi na ako nagbabaking. Hindi ako mahilig sa backing kasi. Kasi ang dahilan din nun, dahil yung pag nagbabaking tayo, nagkakaroon siya ng kawang sa likod. Yan kasi yung dahilan, yung pagbabahayan ng mga insekto, mga langgam, kung ano-ano pa, mga ipis. Ayan, kung ano-ano pang mga insektong pwedeng mamahay dun sa likod ng kabinet. Yan. Yan ang ginagawa ko. Pagkaraniwan kong ginagawa, nilalagyan ko ng pamakuan. Tapos doon ko na lang ipapatong yung mga siding ng kabinet, mga shelf, ganyan. Ano na, isa-isa kong ikakabit. Yan. Kasi kung asimbolin ko pa sa baba, tapos lalagyan ko ng backing, tapos ikakabit ko pa ulit, medyo matrabaho. At saka, yun nga yung iniiwasan ko, yung pagbabahayan na insekto yung likod ng kabinet, yung sa backing. Kaya hindi ako gumagawa ng gano'n. Alright. Umpisahan na natin i-layout. Okay. Ay mga amigo, gumamit tayo ng laser television. So, diba? Yan yung label natin para marka na lang tayo ng marka. Ay. Okay. Yan ang mga amigo. Ayan. Meron na tayong mga marka. Ayan. Hindi natin makikita. Ayan. May mga marker na tayo dyan. Ayan. Hindi makikita. Ayan.
Doon. Alright. Ngayon, lalagyan natin ng pamakuan. Ito yung gamit natin. Ayan. Ayan. Diba? Tapos, gagamit tayo ng screw. Concrete screw. Ayan. Tapon. Meron tayo dito isang klase. Ito kasi 1/4 ang diameter. Ito 3/16. Mas maliit ito. Alright. Okay. Kasi yung mga gamit natin. Ayan. Or ayan mga amigo, ayan. Ayan, nakakabit na tayo dito. Ayan. Ayan, pamakuan. Katapos niyan, tapal na lang tayo ng tapal ng siding. Alright. Tuloy natin yan. Okay.
Kaya mga amigo, tapos na tayong maglagay ng yan, cabinet. Paikot na yan. Kulang na lang ng casing. Lalagyan na lang natin ng casing yan. Ito yung gamit natin ng pang-casing. Ayan. PVC. Diba? So 1.5. 3/4 by 1.5. Yan yung lagay natin dito sa mukha. Ayan. Ayan na mga amigo. Pag ako kasi gumawa ng cabinet, ganito yung style ko. Talagang hindi ko ugali yung maglalagay ng backing. Ayan. Nakarekta na ako dyan. Di ba? Naglagay lang ako ng pamakuan. Ayan. Ayan. Lahat yan. Kasi alam nyo kasi mga amigo kung bakit. Pag magbabacking kasi tayo, doble kasi yung materialis. Kung gaano karami yung pintuan, ganun din yung backing. Ganun din kadami. Tapos, kung nagbabacking tayo, doble sa siding kasi yon mga amigo. Kagaya nito, isang pieces yan. Isang pieces. So, may dalawang siding yan. Ngayon, pagdating naman dito, isang pieces na naman. So, may panibagong siding na naman yan dito at saka dito. Ayan, tapos ganun din dito. Ayan, tapos ito ganun din. May siding na dito, magsa-siding na naman tayo rin dyan. Kasi hindi naman natin mabuo yan sa baba kung walang sidings eh. Diba? Yan, lahat yan. Doble-doble yung sidings niyan pag yung ganyan. Diba? Tapos, ang style ko kasi, para diretso na yung shelf niya. Ayan. Yan, ginawan ko lang ng partition yan kasi yung may mga piraso kasi na putol-putol na ganito, hindi na magagamit. Kaya ang ginawa ko lang, nilagyan ko na lang ng sidings dyan, partition, para magagamit ko yung mga maiksi. Ayan. Ayan, kagaya niya, maiksi. Para nakaminos din tayo ng materialis mga amigo. Kasi ito, simula dyan, papunta doon, yan. Nasa 8 pirasong board. Ngayon kung may backing tayo dyan, malamang magdadagdag pa tayo ng 4 siguro. So, dagdag na yun, maging 12 na. Kasama, baka yung hindi lang 4, kasi yung mga sidings nya, di ba? Kasi ito, magdodoble sidings tayo dyan eh. Tapos doon. O, di ba? So, lumaki ang gasto. Kaya pag ganyang style ng paggawa, nakakaminos tayo ng materialis. Di ba? Tsaka yung paggawa, nakaminos tayo ng oras. O, di ba, mami ko? Pero yung gumagawa na buo-buo, yung may mga backing, pira-piraso na sinasalpak, okay lang, yan, wala yung problema yun. Kasi yun ang style. Sa akin, ito ang style ko talaga. Bawat cabinet na ginagawa ko, ganito ang ginagawa ko para minus oras sa trabaho, minus materialis. Di ba? Yun lang sa akin. Pero sa iba, hindi na natin saklaw yung technique ng ibang gumagawa. Sa akin lang naman itong diskarte. Kasi pag matapos yan, may backing man yan sa wala namang problema yan eh. Di ba? Ganon din naman na itsura nun. Kung sa repair, kung magre-repair, sa palagay ko, lifetime na ito mga amigo. Hindi na ito kailangan ma-repair kasi ito hindi na inaanay. Walang bok-bok, walang anay. Yan ang dyan. Di ba? Kasi ito po yung mga amigo. Yan. Ito sa kanya. Ito, doon kasi ito sa sa 4x8. Tinanggal ko lang. Yan. Ano siya? Ayan. Diba? Kaya wala na tayong kaba dito. Hindi na tayo kakabahan na anayin. Hindi tayo kakabahan na bubuk-bukin. Kasi talagang wala na yan. Sulit na yan. Sulit na ang natin yan. Gasto. Alright? Ayan mga amigo. Tapos na natin nalagyan ng casing. Ayan.
Simbol na lang tayo ng pinto dyan. Alright. Diba? Tapos dun sa baba, susunod natin. Ayan. Pero hinihintay pa natin yung aluminum pang frame, yung pinakahamba niya. Ayan. Alright mga amigo. Ayan. Tapos na natin nalagyan ng casing. Ayan. Alright. Diba? So ngayon mga amigo, kasalukuyan tayong gumagawa ng pintuan. Ayan. So, nilalagyan natin ng pinaka-trim. Ayan. Alright.